After ng mahabang investigation, the NBA has failed to produce definitive proof na ang LA Clippers owner na si Steve Ballmer ay dinaya ang salary cap rules para mabigyan ng pera si Kawhi Leonard. So, ang investigation niya is ginawa para malaman kung ang franchise is gumamit ng mga corporate sponsorships para ma-bypass yung league salary cap rules. Naging wild sa social media ang mga shadow contracts na kung sa atin, ang term natin ay ghost projects. Yung mga allegations kasi is galing talaga sa Aspiration, isang green banking company na ngayon is bankrupt na. Si Ballmer kasi is merong tens of millions na investment sa company na to. At si Kawhi is merong $28 million endorsement contract sa company. To make it simple, kung sa team payroll is naka-discount si Kawhi or naka-discount yung Clippers, though pwede pa rin makuha ni Kawhi yung desire na salary niya dito sa endorsement na sila rin yung may-ari at hindi pa sila lalagpas sa salary cap. Kaso, makakalusot sila kasi ang co-founder ng Aspiration ay nasa kulungan na. Pero hindi lang dyan nagtatapos yung investigation, naghanap pa ng ibang butas yung NBA tulad ng company na Daktronics, yung company na gumawa ng Halo board sa stadium ng Clippers. Pero magaling talaga yung firm ng Clippers, nililaw nilang hindi sila yung nag-dictate, negotiate, or gumawa ng terms para sa mga independent endorsement ni Kawhi. Yung case nga dati na ganito is sa 2000 Minnesota Timberwolves. Nawalan sila ng 5 first round draft picks at pinag-fine ng ilang milyon. Kasi merong under the table extension agreement na nangyari. Dito kasi merong written proof, may ebidensya yung NBA sa mga illegal contract ng Wolves na hindi ginawa ng Clippers. Wala silang mga kasulatan. Maybe merong verbal na hindi natin alam. So, ayun, nakalusot sila. Grabe sa NBA, no? Sobrang strict sa salary cap. Ayaw ng mga under the table. Sana, ganito rin sa liga natin. Kahit ano namang result ng investigation kay Kawhi is masaya tayong gumagawa ng action yung NBA sa mga ganitong pangyayari. Kasi unlike sa atin, ni hindi alam ng public yung mga contract ng mga PBA players. Na kapag sa NBA, search mo lang sa Google, lalabas yung numbers. So gusto na rin ng Raptors na matapos yung saga na to para makasama na nila si Kawhi bago ang training camp. Kung saan ang makukuha nga ng Clippers ay si Brandon Ingram at Grady Dick. Ilang buwan ring nakatenga yung dalawang player na yan no? Hindi alam kung lilipad na ba sila ng LA. Kasi na-postpone nga yung trade or naka-hold. Pero ngayon is hindi pa talaga official kasi waiting pa sa final conclusion. Commissioner Adam Silver faces immense pressure to bring this investigation to a definitive close because yung training camp is malapit na. Kailangan ng masettle yung mga opening night roster na walang legal distractions. Kasi may result naman na walang evidence ang NBA to file any suspension or fine sa franchise ng Clippers. Na-hold lang yung anticipation ng mga tao with Kawhi going back to the Raptors and we're going to see a new era sa Clippers kasi yung timeline ng roster is maganda. Nakalatag na yung Brandon Ingram connecting with Darius Garland. Actually, maganda yung combination na yan. Sayang lang kasi little time sila to spend together kasi nga yung pag-hold sa trade. Pero kayo ba? Do you think relevant pa rin ba or mabubuhat pa ba ni Kawhi ang Raptors? And do you like the new era of the Clippers? Let me know all your thoughts in the comment section below. I will now step back. Bye-bye.